sana magkaroon naman ng initiative. So yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Speaker, kahit anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Tayo po. Tayo po ang gagawa ng legislasyon, ng batas, making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung karapat-dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, tayo ho sa legislasyon ang gagawa niyan, Mr. Speaker. Oo. I agree. I agree po dun sa sinasabi ng ating distinguished sponsor, Mr. Speaker. Kaya marami po tayo ditong mga nakalatag o nakafile na mga naka-file po na mga bills kaugnay ng red tagging, katulad ng noong Human Rights Defenders Bill na kasalukuyan po ay nasa committee at tingin natin ay yun din, magkakaroon din doon yung mga definitions. At yun na lang po siguro dahil hindi naman foreign sa judiciary itong red tagging na ito. At in fact, sinabi ko nga, si Justice Leonen, nabanggit yan sa isang decision niya, na dapat ay mapag-aralan na rin. Okay? Kasi po, pinag-usapan natin dito yung proteksyon ng ating mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. So, yun po. Makakaasa po ba ako ng commitment na sana ay mapag-aralan din, kahit na sinasabi natin na wala pa yan doon sa ating mga batas or whatever na mga kung ano-ano po. Aasahan niyo po. Nabalitaan natin, yung nangyari doon sa dalawang environmental activist na gusto pang sampahan ng DND ng kasong perjury. Sina Jonila Castro at Jed Tamano. Sila yung dalawang kabataang kinidnap ng militar noong September 2, 2023 at sapilitang pinapirma ng gawa-gawang affidavit at inilitaw bilang fake rebel returnees. Okay? So siguro, nakita rin natin ang video, kung yung nangyaring press conference ng NTF-ELCAC kaugnay nito. Sinasabi ng DND na kusa itong sumuko. Meron bang kusang sumusuko na naiwan yung tsinelas at saka yung kanilang yung kanilang sandals? Okay? Kusa ba itong nasumurrender, 'di ba? So, ang tanong natin dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, paano halimbawa itong mga ganitong mga kaso na ilang araw na nawawala yung dalawang aktivista since September 2 at natagpuan nga at nakita nga doon sa press con ng NTF-ELCAC ng DND sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. So paano halimbawa magagamit dito yung binabanggit nating writ na habeas corpus at saka yung habeas data sa ganito pong kaso, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya. Ang sabi ng Armed Forces, hindi naman sila inabdak, kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at si Castro, hindi kami sumuko kung hindi nahuli kami o inabdak kami. Sinabi po yan ng dalawa? Yung dalawa. Ang sabi naman po ni Armed Forces, may ginawa silang affidavit. May ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. Yung doong sabi ni Armed Forces, meron naman din silang abogado galing sa Public Attorney's Office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Pero sabi naman po ng kabila,
yung abogadong binigay sa amin, hindi po namin pinili yon. Kaya dalawang klaseng istorya. And of course, hindi naman po siya hinog, hindi pa siya hinog para ma-entertain ng judiciary. Kasi wala pa naman ding petisyon, wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isasampa na po yung petisyon, yung kaso, o perjury ba yan, or abduction ba yan, or whatever. Basta, we will guarantee you when that case reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals, or reaches the Regional Trial Court, ay may action ang hudikaryo po dyan. Well, ginamit lang natin siyang example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. So, ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas, at may nakakita din na sinakay sila doon sa van, at nalaman na lang nung habang naka-announce, dahil hinahanap nga yung dalawang kabataan na environmentalist, environmental activist. So sa kanilitaw ng NTF-ELCAC. So nagulat nga siguro ang NTF-ELCAC dahil sa sinabi ni Castro na talagang sila ay kinidnap. Okay? So ang sinasabi natin, sa panahon na yon na nawawala sila. So hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus kung mag-file halimbawa ng petisyon doon sa Supreme Court, kaugnay nito. Halimbawa po, nagkaroon ng kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata o may nawawalang mga tao, so magagamit po yung habeas corpus, tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na proteksyon. So dito sa writs na ito, tsaka yung habeas data, meron po bang ginagawa ang judiciary na improvement or guidelines kaugnay nito, o yun pa rin po? Ganun pa rin po. Yun pa rin po yung, Mr. Speaker, yung sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonen. Okay, parehas din po yung writ of habeas corpus. No? Yes po, Mr. Chair. Okay, how about the writ of kalayaan? Lahat po sila na mga writs na kailangang i-review, yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni Justice Leonen po. Okay, so ulitin ko lang po ang commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po yan, kailan po ba ang time frame ng mga review at saka yung final na guidelines kaugnay nito? Meron po bang maiko-commit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The timeline is early next year, Mr. Speaker. Okay, so salamat po doon sa commitment na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa writ of amparo, pagkakaroon ng bagong protected writs at measures against doon sa violation of human rights. Lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta ng kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga uniformadong militar. Okay? Next question ko po, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na term, lalong-lalo na po doon sa mga aktivista, sa mga opposition, o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kumwestiyon ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pa at nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin. So meron po bang nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong
red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman ay hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, syempre naman hindi siya krimen. Pero nung red tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial, or the lower courts, kumbaga. So, ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o nire-redtag, o ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement dyan, sa sinatawag, sinasabi nilang ikaw o ito, miyembro ng ganito, lalampas sila, and susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the remedy of writ of amparo or any writs as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng hudikaryo? Kung may petition po, pinasyosyokos nila yan. There is always an action in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy, pending before the Supreme Court, pinasyokos ni Supreme Court si Ms. Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petisyon, darating sa Korte Suprema or sa Hudikaryo, and sa tingin ng Hudikaryo, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows professionalism and fairness. Thank you po, Mr. Chair. distinguished sponsor. Sinapalpan ng veteranong abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga kongresista na ginagawang malaking isyu ang mga natanggap na resibo mula sa Office of the Vice President o OVP para sa nagastos nito sa confidential fund. Ilan kasi sa malaking isyu sa Kamara ay ang mga pangalang nakalagay sa resibo tulad ng Mary Grace Piatos na ayon sa Philippine Statistics Authority ay wala itong record ng kapanganakan. Ayon kay Topacio, bakit ito ginagawang isyu ngayon ng confidential funds gayong matagal nang may ganitong uri ng alokasyon sa pondo ng gobyerno? Banat pa nito, natural lamang na hindi mo ibibigay ang mga tunay na pangalan ng iyong impormante sa mga resibo dahil ito nga ay confidential o hindi dapat ipaalam sa publiko. Those could be aliases. Galing po ako sa gobyerno. Ang mayor po, I spent 6 years in the office of the mayor of Manila. May confidential funds yan. Alias yan eh. Galing ako sa DILG, definitely may confidential funds yan. Ibibigay mo ba yung pangalan ng informante mo, yung tunay na informant? Alam niyo, yung tradition ng confidential funds, hindi lang po yan ngayon, ang tagal na yan, panahon pa ni magsaysay. Meron na yung confidential funds. I'm not saying it as a figure of speech. I'm saying it as a statement of fact na kay magsaysay nag-umpisa yung confidential funds dahil doon sa hukbalahap. If you look at history, talagang hindi mo kaya nga confidential, confidential, secret, no, tago. Sinopalpal din ito ang convicted na si Franz Castro sa mga tirada nito sa confidential fund. Nagsalita na raw ang ombudsman sa bagay na ito kung saan sinabi nitong walang sapat na basehan para imbestigahan ang Vice Presidente para sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinoopla na nga sila ni Justice Martirez, who is the ombudsman. Bago makikipagdebate pa sila, can you imagine a convicted felon, si Franz Castro, debating on matters of law with a former Supreme Court Associate Justice and Ombudsman? That is the absurdity of our situation now. Namamayagpag itong mga communist front organizations. Dagdag pa na Attorney Topacio, Do you know that after Chairman Cardema was removed from the National Youth Commission, the Kabataan Party List entered into a MOA with the National Youth Commission. Nakapasok na naman yung mga dubious organizations linked to the communist insurgency. Kaya hindi ko maintindihan itong gobyernong ito eh.
just so they can have a broad alliance against the Dutertes, they are willing to ride the dragon's tail and ally themselves with these dangerous institutions and organizations. Para sa Diyos at Pilipinas Kamahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Mula Mindanao ay dumayo pa dito ngayong araw ang ilan sa ating mga kapatid na IPs mula sa tribo Talaingod para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal ng tribal leaders ng Talaingod, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Si Castro ay naunang tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang prente ng teroristang grupo ng New People's Army UNPA. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse. Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso? Saan pa ni Dato Kausing, malaking pasakit ang dinulot ni Castro at ng mga kasama niyang NPA recruiter sa kanilang tribo. Diin niya, walang kapatawaran ng gulong dinala ni Castro at ng iba pang CPP, NPA, NDF legal front sa Kongreso. Bukod kay Castro, tinukoy rin ni dating Pangulong Duterte ang Gabriela, Kabataan at Bayan Muna, mga party list na prente din ng NPA. Gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala nirerespeto yung law namin. Deklarado bilang persona non grata ng tribong Obabanuvo si Castro at iba pang leftist lawmakers. Bukod kay Castro, convicted rin sa kasong child abuse si former Bayan Muna representative sa Turo Campo. Ang kaso ay nagugat sa insidente sa Talaingod noong 2018 kung saan dinukot ng grupo na Castro Tocampo ang 14 na minor de edad mula sa Salugpungan School. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion na sinamahan ng IP sa paghain ethics complaint, dapat may aksyon ng Kamara sa reklamo ng IP sector kahit may apila mga kalawang mambabatas. Dapat rin ani Torion na isalang sa investigasyon ng kongresista. Nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa regional trial court and even if it is on appeal before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation.